Roger Espina. And of course, the Honorable Board Member sa Primero Distrito sa atong probinsya, Board Member Roslyn Espina Paras. O kauban ang ubang mga Board Member sa Primero sa BHWs, PNS and Child Development Workers. Ladies and gentlemen, maayong buntag kanatong tanan. Good morning! Okay, sa dili na nato langanon, atong ihatag ang microphone sa atong mapinanggawag na gobernador sa atong probinsya para sa iyang welcome message. Ladies and gentlemen, Honorable Gerard Roger Espina. Maraming salamat. Una po sa lahat, of course, kasama rin po natin sa ating harapan po ngayon ang ating pinalangga na Congressman sa Long District of Pilipinas. Walang iba po ang nagbibigay ng tinuod na pagmamalasakit sa probinsya para sa ating lahat na mabisita po tayo ng atong mga paunahing mga bisita na nandito po ngayon. Hindi po natin kakalimutan ang araw na ito na nabigyang pansin ang mga Piliranon, nabigyang pansin ni Sir Philip Salvador. At wag po kayong mag-alala, hindi po namin kakalimutan ito sa mga susunod na mga buwan. So again, to everyone, mayong buntag, mabuhay po! In behalf of all the Bileranons, kami po natutuwa na kahit maliit ang aming probinsya, ay talagang walang tigil ang tulong na nanggagaling sa inyong opisina. Since pag-upo niyo po, ito po, real talk po ito, no? Real talk po. Since pag-upo ni Senator Bongo pagka-senador, talagang sa lang yung nakita natin, talagang tumutulong at talagang bumababa sa mga iba't ibang bayan, probinsya para magbigay ng tulong. At ang isa pa na dapat malaman ng mga Biliranon, nung ako po ay gobernador at ang ating senador ang nag-spearhead ng Malasakit Center, nung ako po ay gobernador, si Senator Bongo po ang mismong na-inaugurate ng binigay niyang Malasakit Center sa probinsya ng Biliran. Kaya masasabi ko lang po, ang mga Biliranon ay marunong tumanaw ng utang na loob. Alright, thank you so much. Sa dili na nato dugayon, kabalukong na nagpanikat na Christopher Lawrence Bongo. Mayong buntag sa inyong tanan, maupay nga aga nga iyong tanan. Bisaya ako, pwede ko magwaray, halo lang. Alam mo, totoo yung sinabi ni mahal nating Congressman Jerry Espina. Tayong mga Bisaya, marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya po ako pabalik-balik dito sa Biliran kasi tumatanaw po ako ng utang na loob sa inyo. Ako po, nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po sa inyong tulong sa akin, tiwala. Number 3 po ako dito sa nung nakaraang eleksyon mismo dito sa Biliran at hindi ko po yan malilimutan. Tutulong po ako dito sa probinsya ninyo sa abot ng aking makakaya po. Huwag kayong magpasalamat sa akin. Sa totoo lang, ako ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Daghang salamat yun kanino sa inyong tanan. Dili na ako na makalimtan. Espina family. Gusto ko rin po pasalamatan ng ating minamahal na congressman dati. Totoo po yun. Dati siyang gobernador. Binuksan natin ang inyong Malasakit Center dito. Ang ating mabait na congressman Gerardo Espina Jr. Palakpakan po natin. Ang ating minamahal na gobernador mula sa ama hanggang sa anak, Governor Gerald Roger Espina. Palakpakan po natin. And of course, gusto ko rin po pasalamatan ang ating minamahal na Board Member Rolando T. Palakpakan po natin. Board Member Miguel Casas Jr. Palakpakan po natin. Kagabi, nakita kami ni Vice Governor Mayor Richard Hagoros ng Almeria. Tagal ko na itong pakilala. Salamat kayo, Mayor. And of course, ang ating Mayor ng Kaibiran, Ma'am Mayor Rodessa Revita. Salamat kayo.
Sobrang sipag po ito ni Mayor. And of course, Mayor Humphrey Olimba ng Culaba. Palapakan po natin. Mayor Manolo Ruby ng Kawayan. Mayor Marina Cabrales ng Biliran. At ang ating Chief of Police, ang ating Chief of Police Charm Berlin, Lodi Vice, COP ng Naval. Palapakan po natin. At alam nyo, inuna namin ni dating presidente na idoble ang sahod ng pulis, military, bumbero, BGMP, Coast Guard, at hindi magiging successful na labanan ng kriminalidad kung hindi po sa ating mga uniform personnel. Salamat po sa ating mga uniform personnel. So, kumaratin sa inyo, mga uniform personnel. At nandirito ko ito, bata pa siya. Bata pa ako, 10 years old pa lang ako. Para dito sa Davao City, alam niyo, sa kakabalik niya ng Davao, kasi gusto niya gawing pelikula ang buhay ni former Mayor, former President Duterte. Pero wala niya napugos, hindi niya napilit. Sa kakabalik niya ng Davao, nakapag-iwan siya ng 4 na anak sa Davao. Philip Salvador. Gusto ko rin po pasalamatan ng ating PD ng PNP Biliran Police Colonel Erwin Portillo. Palapakan po natin. 31 na anak. Oh. Kayo naman, tawanan kayo agad. Kanina, 4 kayo, 31. Ano to, rating? Idol ko siya sa pelikula pero hindi sa totoong buhay. Sandali. Bakit hindi sa totoong buhay? Ano nangyari, partner? Bakit hindi sa totoong buhay? Ang dami mong anak. Sus! Ikaw talaga. Alam, katulad mo si Philip Salvador, 71 anyos na lang. Pero mas yasabi mo ato, musyagit ang mga tao, ingin nila si Philip, may asim ba? Pareho karong adlaw natay abrihan nga Super Health Center po dire sa inyong probinsya sa Biliran. So kahapon, 40 inita sa panahon, pag-adto na mo sa Pangasinan. Nag-best man siya, 40 masaa sa iyang ilong. Tinuod yun, may asim pa ang iyang ilong. Ay! Akit kayo dito, yakapin niyo ako. Bango lang ang mga ano niyo. Sus, Ginoo! Kung ayaw mo mag-goal, ipalitan na ako sa tawas. Ay! Talaga. Butan na siya. Muna, ang tawag namin siya si Mr. Epic. Alam niyo naman po, balik-balik dito si Senator Bongoy, di ba? Kasama ko, di ba? Oh, kaya alam ko yan. Kasi alam nating lahat ng mga Pilipino na si Senator Bongo ang kauna-unahang senador na naglapit ng gobyerno sa pinakamahihirap na mahirap para hindi na mahirapan pang umabot sa gobyerno ang mga mahihirap. Yan si Mr. Malasakit. Binagsagan niya ako, Mr. Epektibo. Ang sambayanang Pilipino, binagsagan siya, Mr. Malasakit. Totoo naman po. Totoo naman po. Ilang dekada na administrasyon ang dumating. Meron ba nag-isip ng Malasakit Center para sa inyo? Wala! Si Senator Bongo, inisip agad yan kasi takot magpa-check up, takot magpagamot ang mahihirap kasi walang pera. Pero nung magkaroon sila ng Malasakit Center, 166 na po ang Malasakit Centers all over the Philippines ngayon. Lumakas na ang loob ng mga mahihirap upang magpa-check up at magpagamot. Yan si Senator Bongo at hindi po siya mituton kasi po congested na ang mga ospital. Nag-isip na naman ang ating matalino, pinakamasipag, pinakamagaling na senador ng Super Health Center para sa inyong lahat. Hindi ho sa kahit sa sulok kayo ng Pilipinas, bagyuhin kayo, bahain kayo, lintunin kayo, masunugan kayo, tulong agad ang darating
sa inyo.